Praise the Lord. Sa mga kapatid, nandito na naman tayo para sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 34, Day 6. So para sa ating mga Bible verses, 1 Peter 5:2, shepherd the flock of God among you, overseeing not under compulsion, but willingly, according to God, not by seeking gain through base means, but eagerly. 2 Peter 1:4, through which He has granted to us precious and exceedingly great promises, that through these you might become partakers of the divine nature. Okay, so umpisahan na natin para makapasok tayo sa kahulugan ng mga verses na ito. Peter speaks of Christ being the shepherd and overseer of our soul, our inner being and real person. Then in 5:1-2, he tells the elders that their obligation is to shepherd God's flock according to God. Amen. So maganda yung dalawang binanggit dito, na si Kristo ang shepherd, pastor, overseer, tagapamahala ng ating kaluluwa. Kaya sa shepherding, isa sa matinding bagay na binibigyang diin ay yung ating kaluluwa. Yan ang pinapastol, yung ating kaluluwa. Kasi pag yung ating kaluluwa na binubuo ng ating kaisipan, damdamin, pagpapasya, nailagay sa tama yan, ang ating buong katauhan ay magiging tama at maayos. So, yan yung sinasabi rito. Amen. So, binanggit din sa atin na ang pagpapastol ay dapat ayon sa Diyos, according to God, ayon sa Diyos. So, kailangan maintindihan din natin ito. Ano ba yung ayon sa Diyos? So, ito, pakinggan nyo. According to God means that we must live God. So, yung una, according to God, live God. Dapat binubuhay mo ang Diyos. We must have God on hand. We have God in our understanding, in our theology, and in our teaching, but we may not live God when we are shepherding people. No? Kaya isa sa pinakamahalagang bagay ay live God. Amen. No? Tapos binabanggit sa atin na dapat, meron tayong Diyos sa ating pangunawa, sa ating teolohiya. So, ibig sabihin nito, huwag mo intindihin yung mga spiritual na bagay ayon sa iyong kapasidad. Dapat palagi mo itong gawin na kasama ang Diyos. Kuminsan kasi yung mga spiritual na bagay ay nangangailangan ng pag-intindi eh. At bagamat hindi naman natin gaano ginagamit yung salitang theology, no? Pero sinasabi sa atin, dapat ang ating pangunawa, paraan ng pagpapaliwanag, no? Dapat lagi natin itong sinasagawa na kasama ang Diyos. Huwag mong isasantabi ang Diyos. Panginoon, paano ba ito ipaliwanag? Paano ba ito ipaintindi? Paano ba salitain itong mga bagay na ito? Yun ang pinakamagandang paraan na maging kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagkukonsulta sa Diyos. Paano ba, Lord? No, ano ba ibig sabihin nito? No, pero hindi mo naman yan sinasabi sa bibig mo ng malakas, sa kalooban mo, Lord, paano to? Paano ko ipapaliwanag ito? Parang ganun yung puso mo. So yun yung ibig sabihin na kasama mo ang Diyos sa lahat ng bagay. And in our teaching, sabi niya, to shepherd according to God is to shepherd according to what God is in His attributes. God is love, light, holiness, righteousness. We must shepherd the young ones, the weak ones, and the backsliding ones according to these 4 attributes. Then we will be good shepherd. So yung pang-isa, na kung saan sinasabi sa atin,
mag-shepherd tayo sa loob ng mga kagalingan ng Diyos. Pag sinabi natin kagalingan, ang apat na pangunahing kagalingan ng Diyos ay ang pag-ibig, liwanag, kabanalan, at katwiran. So yan yung mga kagalingan ng Diyos. Na ang ibig sabihin, mabuhay tayo at gumawa tayo sa loob ng kagalingan ng Diyos. Halimbawa, nagpapastol ka, dapat ginagawa mo yan sa loob ng pag-ibig. Huwag kang lalabas sa pag-ibig kasi minsan, mahirap din mag-alaga ng mga kapatid. Yung mga iba, makukulit, parang nagpapakita na iniiwasan ka. At kumisan parang mukhang hindi natutuwa sa iyo. So, paano ka makakatiis sa ganyan? Dapat may pag-ibig ka. At kailangan natin ng kabanalan. Dapat tayo ay nabubuhay sa loob ng kabanalan ng Diyos. Kung nakikita ka nila, kung naririnig ka nila, dapat natatanggap nila ang kabanalan na galing mismo sa Diyos. Ano pa? Liwanag. Pastulin natin ang mga kapatid sa loob ng liwanag. Ang ibig sabihin ng liwanag, hindi ka nangangapa. Lahat ng bagay malinaw sa iyo. Ano ang kailangan nila? Ano ang sitwasyon nila? Paano ang gagawin mo? Ano ang mga salitang pwede mong banggitin? Lahat yan nasa liwanag dapat. Ang linaw-linaw ng iyong kaisipan, damdamin tungkol sa kanila. Walang kadiliman. At kung nakikita ka nila, nakakakita sila ng liwanag. Wow, di ba? Ano pa? Katwiran. Katwiran. Alam niyo kasi tayo mga believer, hindi tayo nabubuhay sa tama at mali, mabuti o masama. Hindi yan ang pamantayan ng ating pagkilos at paggawa. Ang katwiran ay si Kristo. Si Kristo ang katwiran. Anumang panahon na nasa Espiritu ka kaisa mong Panginoon, lahat ng ginagawa mo, tama, katanggap-tanggap, at may kaluguran sa mata ng Diyos. Kasi kaisa mong Panginoon, siya ang katwiran natin. So huwag niyo tatandaan, ang ating pagpapastol ay sa loob ng mga katangian ng Diyos na siyang pag-ibig, kabanalan, liwanag, at katwiran. Diyan ka gumawa. Mapapansin nyo dito, ang daming tips at pointers na binibigay sa atin sa larangan ng pagpapastol. So tandaan natin lahat ng mga bagay na ito. If we want to enjoy life and minister life to others, we must shepherd them. The real ministering of life is shepherding by visiting and contacting people. Ministering life. Ito yung pinaka-great na service. Ministering life. Pagmiministeryo ng buhay. Wala nang mas great pa dyan. Lang ibig sabihin, lahat ng ating paglilingkod ay pagmiministeryo ng buhay. Hindi lang yung mga spiritual. Maski yung mga Levitical work, kumisan, sinusundo mo sila. O kung may sasakyan ka, dinadrive mo sila. Pinipick up, hinahatid. Para bang walang spiritual. Pero dapat maging sa mga ganyan, merong pagmiministeryo ng buhay. Nang ibig sabihin, sinundo mo sila, nagkaroon sila ng damdamin sa Diyos. Ministering life yan. Hinatid mo sila, nagpasalamat sila sa Panginoon. Ministering life. Nang ibig sabihin, puno ka ng Espiritu habang hinahatid mo, sinusundo mo sila. At meron kang tahimik na panalangin. Panginoon, alalahanin mo ito. So, sa pamamagitan nito, yung buhay na imiministeryo sa kanila. Yan ang ministering life. Amen. So, today's reading na ako. You may say that you have seen the body,
but you may not have anything practical. If you have truly seen the body, you will be concerned for the weaker ones. Seen the body. So, yung body, yung church, tama naman. At lahat tayo alam natin yan. What is the church? The body of Christ. No, at sasabihin mo, naintindihan ko yan, nakita ko yan, na ang Ecclesia ay katawan ni Kristo. Pwedeng naintindihan mo, pwedeng nakita mo. Pero asa ng practical na bagay mula sa iyo. So hindi lahat ng bagay ay naiintindihan natin. No, hindi lahat ng bagay ay kaya mo salitain. Dapat sa buhay natin, merong mga practical na bagay na may kinalaman sa katawan. Kapag wala yan, marami ka lang alam. Pero wala kang practicality. No, halimbawa, yung ating pagpapahalaga sa mga mahihina. May pagpapahalaga ka ba? Kung meron, ipakita mo. Bisitahin mo sila. Kontakin mo sila. Ilabas mo sila. Pasayahin mo sila. Aliwin mo sila. Yun ay mga practical na bagay na kung saan talagang nakita mo ang katawan. Nang ibig sabihin, meron tayong pagpapahalaga sa mga kapatid kasi sila ay bahagi ng katawan ni Kristo. At lahat ng pinaglilingkod natin sa mga kapatid ay pinaglilingkod natin sa Panginoon. Ang mga mabubuting gawa, lahat ng ito ay ginagawa natin dahil sila ay bahagi ng katawan ni Kristo. Huwag tayong puro doktrina lang. Magagaling magsalita, nakakaintindi. Kailangan pumasok tayo sa mga practical na bagay. Ang daming practical na bagay na may kinalaman sa katawan. Kuminsan nga, may mga kapatid hindi naman nila masyado naiintindihan o kayang ipaliwanag yung mga malalalim na bagay tungkol sa katawan. Pero makikita mo sila, ang pagpapahalaga nila sa mga kapatid. No, sila ay gumugugol, nagpapagugol, no, para sa mga kapatid. Hindi sila sinasawaan. Huwag kang sawaan. No, kasi sa mundo, madaling sawaan ng tao eh. Ayaw mo, di wag. Yung mga sa ganun salita. Bahala ka na nga. So, ibig sabihin, binibitawan na yung mga tao. Tigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Yung mga ganyan ba? Sanay tayo sa ganun eh. Pero dapat sa loob ng Ecclesia, walang ganyan. Walang sawa. No, maging yung mga pagpapatawad natin, pagtitiis natin, pagpapasensya natin, no, yung sipag natin. Dapat yung mga bagay na yan nananatili at hindi napapagod. Yan ay mga practical na bagay. So, yung mga pointers dito, mga kapatid, ang gaganda. Dapat malaman natin, maisagawa natin. In the church life, we need to take care of the little ones, the weaker ones, and the untimely ones. We must not have any rank. The strong ones should not form themselves into a special class of their own. The elders should regard themselves as a little brothers. This is the reason we never use the term elder as a title or speak of elder so and so. In like manner, we should not have the concept of a so-called leading sisters. So, mariin nating tinutuligsa. Hindi tama ba yung Tagalog ko, tinutuligsa? O itinatakwil, okay, ang mga ranggo, mga titulo, mga posisyon, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay kinamumuhian ng Panginoon. Kaya sa Revelation di ba, yung mga clergy latest system, yung mga nagtataas ng kanilang sarili ng higit sa mga kapatid, ay mga forma ng mga clerical hierarchy. Lahat ng ito ay kinamumuhian ng Panginoon. Sapagkat sa loob ng Ecclesia, ang meron lang dyan ay magkakapatid.
brother and sister in the Lord. Bagaman sa aklat ng Efeso, sa Ephesians 4, binanggit sa atin ang mga ilang gifted ones, katulad ng mga apostol, diba? Evangelista, pastor, ano pa, guro, at yung mga ganyan mga gift. Pero yan ay gift lang. Ang ibig sabihin ng gift, function. Mga gifted na tao. Kung siya ay marunong magturo, siya ay guro. Siya ay nagpipreach ng gospel, siya ay evangelista. Siya ay isinugo ng Espiritu, siya ay isang apostol o propeta. Lahat ng ito na mga binabanggit, mga kapatid, ay mga gift para sa pagtatayo ng eklesiya. Hindi sila mga ranggo. Hindi sila mga ranggo. Walang ranggo. Tandaan nyo. Ako ayokong patawag na Pastor Danny. Yung mga iba sabi, Pastor Danny. Actually, ayoko yan. No? Ang gusto ko lang, brother and sister lang tayo sa loob ng eklesiya. No? Walang natatangi, walang nagtataas ng kanyang sarili. Iisa lang ang ating leader. Wala rin leading sister. Wala rin in a term na leading brothers. Maring merong leading sa pagsasagawa. No? Pero sa titulo, dapat wala. Lalo na yung mga salitang reverend. At ito ay karaniwang ginagawa sa Kristyanismo. Minsan nga yung mga ibang naglilingkod, iniiba pa yung kanilang itsura para maging natataangi sila, mapansin agad. Kaya minsan nga sa congregation yung hinahanap nila yung nakabarong o yung naka-coat and tie. So ganun. So walang ganyan. So sa loob ng eklesiya, pantay-pantay tayo. Pero gawin natin ang mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. At isa sa mga kaloob na binibigyan natin ng pansin ngayon ay yung pagpapastol. Pero huwag kang maglagay ng karatula, pastol. Hindi kailangan yan. Gawin mo lang yan. So yun ang gawin natin, mga kapatid. Amen. Yes, we have leading ones, both in reality and in practicality. But we should not have titles or the consciousness of position. There is a great need for shepherding. Do not expect that everyone in the church life will be a spiritual giant. On the contrary, the proper church life is a big family that includes grandparents, young ones, weak ones, even sick ones. When all the saints are cared for, we shall have a beautiful church life. So, yung church naman, parang isang family nga eh. May lola, may lolo, may nanay, may tatay, may ate, may kuya, may uncle. Tapos meron dyan mga maliliit na bata na mga mahihina, makukulit. So, yan ay mga posisyon sa buhay. At kung minsan nagkakaroon ng pagkakaiba sa maturity. No? Pero, actually sa posisyon, lahat member ng family. Kapag ganyan ang sitwasyon ng ating church life, ang ganda ng church life. No? Isang sambahayan sa kanyang posisyon. Na kung saan ang ating Diyos at Ama ay ang Diyos mismo. Diyos mismo. So, ganyan dapat ang situation ng church. At punong-puno ng pagdadamayan, pag-aaruga, pagpapahalaga sa bawat member, pag-ibig, katwiran, liwanag, kabanalan. So, dapat ganyan umiral ang buhay eklesiya. So, walang mga ranggo-ranggo. Walang maglalagay ng karatula. Nakakailang yan eh. Ganyan eh. Alam niyo ba nakakailang yan, yung mga ranggo-ranggo? Bagamat may elders sa church, hindi rin natin sila tinatawag ng elder Juan, elder ganito. Hindi. Brother, sister. So yan ang
church life. So, at nandiyan dyan umiiral ang pagpapahalaga sa bawat isa. The main responsibility of elders is shepherding. In 1 Peter 5:1, Peter refers to himself as a fellow elder. Peter was an elder in one locality, whereas some of those addressed in his epistles were elders in other localities. Fellow elder. Actually, ang elder naman ay elder lang sa isang lokalidad. Hindi ka pwede maging elder sa marami mga lokalidad. Walang elder of elders. Walang ganon. So, bawat elder ay elder ng isang locality. Kung elder ka ng Malabon, Malabon ka lang. Hindi ka elder ng Zamboanga. Isang elder. Pero meron tinatawag na, anong ginamit? Fellow elder. Ang fellow elder ay relation ng mga elder ng iba't ibang locality. Halimbawa, kung ako ay elder, so elder ako sa lokalidad na kung saan nandun ako. Pero yun naman mga elder ng ibang lokalidad, dapat meron din kaming kaugnayan o pagsasalamuha ng mga fellow elder. Sapagkat ang church, iisa lang naman yan eh. Iisa lang ang church. Iisa lang ang katawan ng Panginoon, bagamat ito ay na-express sa iba't ibang locality. So dapat yung mga fellow elder, meron din silang fellowship, pagtutulungan, pagdadamayan, no? Maging sa pang-financial, dapat magdamayan ang mga elder. Kung nakita mo yung isang locality, kulang, kinukulang sila. At ang locality mo naman, ang dami naman sobra. Dapat i-share mo yan sa fellow elder or mga kapatid sa ibang lokalidad. Kasi iisa lang ang church, mga kapatid. Huwag tayong localistic. No? Huwag tayong magtayo ng mga magagarang meeting hall, samantalang ang meeting hall ng ibang lokalidad, no? Sa ilalim lang ng puno. Kailangan meron kang feeling sa ganyan. Meron kang feeling na ang church ay iisa lang. Nagkataon lang na mas bless ni Lord yung lugar mo. Pero dapat marunong kang kumilatis. Meron kang pagpapahalaga sa mga fellow elder. Sa posisyon, pareho lang ang elder. Walang elder na great. Pare-pareho lang ang posisyon. Pwede may pagkakaiba sa mga financial na status. Pero sa mata ng Diyos, pareho lang yan. At sa mata ng Diyos, meron kang obligasyon bilang isang elder na may kakayahang tumulong sa ibang lugar. Amen. Kasi minsan nakakalungkot eh. Diba? Nakikita natin ang ibang lugar. Ang dami nilang resources. Mga gospel car nila, ang gaganda, mga brand new. Tapos pag may isang naluluma na, yung ayaw na nila, ibenta na lang natin ng mura yan doon sa kabila. Ano ba yan? Bakit hindi mo i-offer yung brand new mo doon sa kabila? Okay, anyway, mga ano lang yan. Mga salita ko lang yan. Pero sa totoo, dapat may pagpapahalaga tayo. No? Nailigtas tayo sa konsepto ng localism. Amen. The term fellow elder is very meaningful. It implies that although the elders are in different localities, they should work together with one another as fellow elders. We are shepherding one flock, not many flocks, because the Lord Jesus has just one flock. The elders in all the churches are the fellow elders, and the Lord Jesus is the head shepherd. Shepherding is the main function of the elders. Amen. So yung main function ng mga elders ay shepherding. Kapag ikaw ay dapat magbuhos ka ng oras sa shepherding.
Yan ang trabaho mo. Yan ang trabaho mo. So ang elders, hindi lang para pumirma ng cheque, kundi para mag-shepherd. Para mag-shepherd. No, kaya, nawa mga kapatid, mabigyan tayo ng liwanag kung ano ang nasa puso ng Panginoon. Kung ikaw ay elders, alagaan mo yung mga kapatid, bisitahin mo sila, tustusan mo sila, turuan mo sila. No? At gawin mo ang responsibilidad na binigay sa iyo ng Panginoon. Focus ka sa mga banal. Diba? Yung mga pagpipirma ng cheque, mga pera-pera, bigay mo na lang sa mga sa mga deacons mo. At i-oversee mo na lang. Pero yung oras mo, mas ibuhos mo sa shepherding. Naniniwala ako, ito ay isang malaking responsibilidad. Elder ka eh. Isang araw haharapin mo ang Panginoon. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi ba elder ka? Opo, Panginoon, elder ako. Oh, okay. So, ikwento mo nga yung shepherding work mo. Lord, ano? Meron ba o wala? So mga kapatid, kailangan magising yung mga damdamin natin sa mga responsibilidad. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng work sa church ay gawin mo. Alam nyo, ang prinsipyo ng katawan ay binubuo ng mga member ng katawan, okay, na merong tinatawag nating allotted portion. Allotted. Ang ibig sabihin niyan, merong isang work na itinalaga ang Panginoon sa iyo. At dapat maging faithful ka dyan. Huwag ka mamili. Kung ikaw ay ginawang paa ka talaga. At nandiyan dyan ang responsibilidad mo. Kung mata ka. Walang superstar sa katawan. Kundi bawat isa ay merong allotted portion. At hindi natin tinatapakan ang portion na meron ng iba. Kaya, tandaan natin, maski tayo naman ay limited din eh. Limited lang din tayo. Minsan nga, nakita ko habang nagkakaedad ka, ako nagkakaedad na rin. Nagkaedad na talaga. 75 na ako, di may edad na. Kaya nakita ko, limited talaga. Nagkasakit pa ako. Limited talaga. Maraming work na kailangan gawin. Kaya pasensya lang kayo. Kung minsan, marami mga tumatawag sa akin. Dito ka, pumunta ka rito, gawin mo to, ganito. Magsalita ka dito. Pasensya lang kayo. Limited talaga ako. Limited talaga ako. So, ganun tayo. Hindi naman tayo binigay ng Panginoon sa loob ng katawan para maging all-inclusive. Limited lang tayo. Pero kailangan maging tapat tayo dun sa mga portion na binigay ng Diyos sa atin. Huwag ka maligaw. Amen. According to Ephesians 4, the shepherds and the teachers are one category. This indicates that anyone who would be a shepherd must also be a teacher. Likewise, a good teacher is also a shepherd. Just as a mother shepherds her children by feeding them and caring for them, so we also need to shepherd God's children. So maganda ito. Sabi nga yung shepherd at teacher, iisang category lang ito. So, ito mga nakarang araw, binigyan natin ng pansin ang shepherding work. Ang shepherding work is more on feeding at kasama rin yung cherishing. At paano mo ma-feed, ma-cherish sa mga kapatid? Dapat bisitahin mo sila. Kung hindi ka lumalabas para puntahan ng mga kapatid, hindi ka magiging mabuting shepherd. Kailangan lumabas ka, bisitahin mo sila. Okay, so cherishing, feeding. Okay. Ngayon, dito dinagdag yung teaching. So teaching, dapat magturo ka din.
So ang mga elders, sinabihan nga, apt to teach. Bagamat sinasabi sa atin, ang teaching dyan ay katulad sa parents na nagtuturo sa mga anak. Pero huwag nyo naman gawing parang tagapayo kayo ng mga kapatid. Dapat may laman ang teaching mo. May laman. Kaya nga, sinasabi ko, kailangan mag-improve tayo para makapagturo tayo. Mag-practice tayo, mag-pursue tayo. Sabagat kung hindi mo in-improve yung sarili mo, hindi ka magiging mabuting teacher. Totoo yan. So naalala ko nung bago pa lang ako naglilingkod sa Panginoon, madalas nasa field ako. Ever since naman mga field work ang binigay ng work sa akin. Kaya nga nakarating ako sa maraming lugar eh. Mga 10 years doon, 10 years dito, 10 years doon. At marami pa mga lugar-lugar na pinuntahan ko. Meron ako napansin ko na kapag ikaw ay nasa field, dapat kaya mo magturo. Ang tanging tao na nagtatanong, uhaw sa totoo, no? Wala silang alam, kailangan nila ng paliwanag. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng tamang pagtuturo. So, paano ka makakapagturo kung hindi mo alam ang Biblia? So, number 1, dapat alam mo ang Biblia. At lahat ng pagtuturo mo, dapat may batayan sa Biblia. On the spot, kaya mong ituro saan sa Biblia nandun yung sinasabi mo. So, nakita ko yan. Kaya nung unang lumalabas ako, nakita ko yung kakulangan ko. Na-expose ako, na wala akong alam na tao. Kaya, unti-unti, nagsikap ako. So, gumawa ako ng mga note ko. Kasi ilan sa mga mahalagang pagtuturo, halimbawa ang ground of the church. Sinasabi mo, dapat isang eklesiya sa bawat lokalidad. So, sinasabi natin yan. Asan sa Biblia yan? Dapat alam mong ituro. Sinasabi mo, Diyos si Kristo. Asan sa Biblia yan? Dapat alam mong ituro. Sinasabi mo, ang Diyos ay 3-1. Asan sa Biblia yan? Dapat alam mong ituro. Alam mong ituro. Sinasabi mo na ang mga overcomers ay tatanggap ng gantimpala. Asan sa Biblia yun? Ang daming tanong tungkol sa mga ganyan. Daming tanong. Hanggang ngayon, minsan nakakatanggap ako ng mga message na tatanong. So, bagamat busy ako, pinipilit ko pa rin sagutin. Kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng pagtuturo. Sinasabi natin, ang ating pagtuturo, dapat healthy teaching. Ano ba yung healthy teaching? Ito yung mga pagtuturo na sinasabi mismo ng Biblia. Dapat alam mo yung Biblia. Kaya, trying God, isang topic, lahat ng mga verses, no, kinukuha ko. One church, one locality, lahat ng mga verses, kinukuha ko. At hindi naman pwede na, ay, teka, titignan ko muna yung notebook ko. Ano ba ito? Hindi. Dapat na-constitute sa'yo lahat ng mga bagay na yan. Lalo na kayo, mga bata pa, constitute ninyo. Eh ako may edad na, hindi pa rin ako humihinto. Maski yung mga nalaman ko noon, minsan nakalimutan ko na, kailangan balikan ko ulit. Walang katapusan. Okay, ang ating pagpapasakdal sa ating sarili upang maging epektibo tayo sa lahat ng bagay. At magamit tayo ng Panginoon bilang guro at pastor. Amen. Ito. For example, some need help in knowing the church ground. Di ba? In order for them to be clear about the ground of the church, someone needs to shepherd them by teaching them. Who will do this work? We all must rise up to do it. No matter how many elders we may have, they are not sufficient to fill the gap for the shepherding
there is the need for all the brothers and sisters to function. All the brothers and sisters, dapat shepherd and teacher. Kapag ganyan, ibig sabihin, magiging maluwalhati ang gawain ng Panginoon. Amen. Alam nyo, tayo may kapasidad na matuto eh. Meron pa tayong kapasidad na matuto. Naalala ko nga nung panahon ng pandemic eh. Wala tayong alam sa maraming bagay. Merong mga kapatid nagsikap matuto. Sikap matuto. Kaya lang yung kanilang mga pinag-aralan, kung ano yung mga sinasabi ng mga vlogger. Huwag kayong matuto tungkol dyan. Yung mga vlogger, sorry ah. Of course, ang vlogging is business. Ang mahalaga sa kanila may manood. Ano pa? Pag may nanonood, kikita sila. At gagawa sila ng mga kung ano-ano mga pagtuturo para ma-attract ang tao. Hindi yan ang mga pagtuturo na kailangan natin matutuhan. At hindi tayo umaasa sa mga ganyan. Kailangan ang ministeryo, matutuhan mong isalitain. Ang mga verses, dapat alam mong ituro. Then, effective ka na teacher at shepherd. Amen. Salamat Panginoon sa mga salita mo. Nawa ito ay magbigay ng encouragement, pagsulong sa lahat ng mga kapatid upang ang lahat ng mga kapatid, babae o lalaki, maisagawa ang gawain ng pagpapastol at pagiging guro. Raise up mo kami, Panginoon. Pasulungin mo kami. Gawin mo ang mga kapatid na agresibo sa paghahabol sa iyo. Salamat, Panginoon.